Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and for today I would like to share to you my experience as a first-time cruiser aboard Adora Mediterranea. So basically our vlog for today would just focus on the food and drinks that we had on this 7-day cruise ship. So I think pare-pareho lang naman ang ating mga cruise ship. So in case that you will be a first timer or you have scheduled or nakabook na kayo ng cruise ship ninyo and it's gonna be your first time, then I think this vlog would be of great help to you. So usually in a cruise ship, may sila, parang dining area sila for all of the passengers. So itong mga dining areas na to are actually part nung binayaran natin doon sa cruise mismo. So kumbaga from breakfast, lunch until dinner, talagang eat all you can na style siya. So for our very first night, dito kami nagpunta sa kanilang fine dining na area. So they have the menu and you have actually the choice whether or not isa-serve nila lahat yon, or you can just simply choose kung ano yung gusto mong kainin. So they actually have two choices, my Western menu and my Chinese menu, kasi itong Adora Cruises actually caters to Chinese people. Kumbaga yun yung pinaka-market nila. So depende na yan kung anong cruise ship yung in-avail ninyo. But for this Adora Cruises, actually we enjoyed all the food nung first night namin. So from the appetizers to the soup to the main course to their dessert, it's actually free. So syempre as a first timer, hindi namin alam kung ano nga ba talaga yung inclusion or included doon sa binayaran namin. And yun nga, syempre since it's our first night, talagang tinanong muna namin if libre ba lahat nung na doon sa kanilang menu, and they said yes. Pero doon sa kanilang menu hindi included ang drinks, kasi ang drinks sa cruise ship is kailangan mong bilhin including the water. May service water sila, pero aside from the service water, dito sa dining area na ito, may bayad yung bottled water outside, and it's very expensive. And later on, I will be talking about kung paano kayo makaka-save sa inyong mga drinks while having your cruise. So ganito yung itsura nung dining area dito sa kanilang second floor. So this is the fine dining area, pero they don't have any dress code. Ayan, as you can see, may mga naka-shorts, may mga naka-chinelas pa nga. So depende na yan sa cruise ship kung they are very strict sa dress code. But for this cruise ship, hindi pala ganun. So on the next day, dito kami nag-breakfast ulit. So for their breakfast naman is actually a buffet style. So literally magsasawa ka kung anong gusto mong kainin. They've got Western and Chinese na mga food available here, different kinds of drinks, cereals, fruits, and many more. So actually hindi ko na vlog lahat ng food kasi kumbaga sa sobrang dami, hindi mo na alam kung ano yung pwede mong i-video, pero sobrang sarap ng kanilang food. And of course, sometimes there's a taste of like a Filipino food, kasi nga yung pinaka-chef nila, the executive chef of Adora Cruise, Adora Mediterranea, is actually a Filipino, and sobrang daming Pinoy staff dito sa Adora Mediterranea. Kaya parang feel at home talaga kami as a cruiser, and sobrang bait ng mga staffs nila dito sa deck 2. Kaya shout out sa kanilang lahat. Ayan, so unlimited ang pastries, ang cakes, and breads. Talagang ikaw ang susuko sa dami ng food na pwede ninyong pagpilian. So it's the same with lunchtime. So yung kanilang lunchtime dito is unlimited din, or it's a buffet style, kaya eat all you can. So kumbaga yung dinner time lang talaga ang fine dining na setup.
And so, ang next naman nating pupuntahan ay dito sa Deck 9. So, ang pinagkaiba ng Deck 2 at saka ng Deck 9 is that sa Deck 9, dito sa taas na part, talagang eat all you can or buffet style yung kanilang food from breakfast, lunch, and dinner. And aside from that one, mas madaming food choices dito. Kasi doon sa Deck 2, since it's a fine dining, talagang limited lang yung pwede mong kainin. Pero ang ginagawa namin usually every night, nagpa-fine dining muna kami sa Deck 2. So pinipili lang namin yung gusto namin kainin doon, and after namin kumain doon, umaakyat kami dito sa Deck 9 to eat yung mga ibang food na meron dito na wala doon sa Deck 2. But for breakfast or lunch, they're just all the same. Parang dinner lang talaga sila magkaiba ng siniserve. Ayan, so mas madaming food choices dito sa Deck 9 kasi mas maluwang siya. Nandito yung pool area and yung outdoor area, kaya kumbaga mas madaming tao ang nandito sa Deck 9. So again, the food is also great. Talagang magsasawa ka din sa kanilang food choices. I also want to mention na yung pagkain or yung dining time is may limit din. So kumbaga yung breakfast is until 10 lang or 11, then they have to close for a while kasi they have to prepare naman for the lunchtime. But basically parang almost dire-diretso nga yung kainan dito sa dining area na to. Ayan, so they have a very spacious dining spaces dito. So this one is actually the indoor and this is the outdoor area where you can do sunbathing. Ayan. So talagang very nice dito sa Deck 9 kasi the view is also very nice once you are here. The next thing that I would like to feature is yung mga bars dito nga sa cruise ship. So I think we have like 5 or 6 different like bars na nandito sa cruise ship, but this one is actually the main na bar. So dito usually yung parang tambayan kasi malapit siya sa reception area, and basically sobrang mahal talaga nung mga drinks nila dito sa loob. Parang times 5 or times 3 to times 5 yung prices nila as compared pag o-orderin mo siya sa typical bar sa mainland. So may available silang coffee dito, we've got cocktails, beers, red wine, white wine. So lahat ng inumin na nakikita ninyo sa bar, they have it here at a certain
price. And para makatipid kayo, it's best for you to avail yung card na inavail ko is like the VVIP card worth 1,119 RMB, or that's about 9,000 pesos. So that one is actually unlimited drinks for 7 days and 6 nights. So just to give you an idea, ito yung kanilang prices ng kanilang mga drinks. So ang isang parang cocktail, ang average is nasa 400 to 600 pesos each. Tapos yung mga ibang drinks nila is even more expensive. So kung mag-avail kayo nung VIP card na yon, talagang masusulit ninyo. Parang mahal siya. Yes, it's 9,000 pesos, pero for 7 days and 6 nights, you can drink any drink that you want. Ayan, so alcoholic man yan or non-alcoholic, talagang you would, kumbaga, mababawi mo yung binayad mo doon sa card. Kaya pag pumunta kayo sa mga cruise ship at may nag-offer sa inyong mga staffs na to avail yung kanilang mga drink card, unlimited drink card, avail nyo na siya agad on the very first day. Kasi pag i-avail nyo siya on the 3rd day, 4th day, parang medyo lugi na kayo, diba? So, yun lang yun. So, kahit saan kayo magpunta within the cruise ship, you can always ask the staff na i-serve or servan kayo ng specific drink na gusto ninyo, and there's gonna be no problem. So while watching shows like this, pwede kayo mag-avail ng any drink na gusto ninyo, diba? Ipakita nyo lang yung card ninyo and automatic alam na nila yon. So pwede rin kayong mag-uwi, or anong tawag dito, pwede nyo i-take out yung drinks ninyo and drink dito sa inyong cabin or balcony area. And syempre dito sa loob ng kanilang cruise ship, may mga specialty restaurants din, kagaya nitong Thai restaurant na ito, na hindi siya part nung binayaran namin sa cruise. You really need to spend your own money if you want to dine or eat doon. Meron din itong parang pizza area. So they actually serve it parang after dinner time around 10 onwards. So may burgers, may fries, may nacho, something like that. Pero it's not free. You have to, again, spend your own money for this one. But for us, we got it for free kasi this one is sponsored by the Pinoy Executive Chef. Kaya we are really thankful to him kasi talagang he was and the other staff were very nice to us during our cruise. Ayan. So, of course, when you are cruising, talagang all you need to do is enjoy all of the food. Try to eat as many as you can. Wala mo nang diet kasi sobrang daming masasarap na food. And syempre, diba, talagang gusto nating tikman lahat, especially na it's part nung binayaran na natin. On the last night of our cruise, talagang nag-dinner kami dito sa kanilang fine dining area again kasi inabangan namin yung performances ng kanilang mga staffs and waiters. So talagang lumabas yung kanilang mga chefs and even the waiters to greet us. So everybody was like singing, dancing together and cheering. Kumbaga, just simply enjoying the last night of our cruise. And sobrang marirecommend ko yung cruise ship pala. So from day 1 to day 7, talagang nasulit ko lahat. So from everything actually. So sa food wise and the drinks, talagang I would say na masarap yung na tikman namin, yung sinerve nila. Talagang everyday busog ka, yung tipong kumakain ka na hindi mo na alam kung ano yung kakainin mo kasi lahat sobrang sarap. Ganon yung feeling na, you know, parang you already paid for it and all you need to do is just simply eat and eat and eat, then drink and drink and drink. Kaya yung mga nanonood ng vlogs natin ngayon na gustong mag-avail nitong Adora Mediterranea, you can just simply message us to or add my WeChat account kasi I can simply share to yung agent kung saan kami nag-book nung Adora Mediterranea just in case na you also want to avail yung cruises ng Adora. Ayan. So, that's all for today. Abangan niyo yung ating susunod na vlogs kasi I will be talking about the
different expenses or the total expenses na nagastos namin sa cruise na ito. So that's all for today. Thank you guys for watching and I'll see you in our next travel vlogs.